welcome back to Lalisa Tarot. Welcome back to my channel. This is again Lynn, your tarot reader. And ang topic ng video natin, messages from your person. So we have 3 groups. Group 1, group number 2, and group number 3. This is a general tarot card reading. Sa channel natin dito, ano ba yung iniisip ng person on your mind? So, timeless sa reading natin. So, kahit anong time mo mapanood, all good naman yon. Thank you sa lahat na nag-subscribe sa channel ko. And if nag-resonate sa reading natin, let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate. Yan. And thank you everyone for helping me grow my channel. Thank you so much sa mga new subscribers and mga dati ko pang subscribers. Thank you din sa nag-follow na other social media accounts ko, like yung Facebook page ko. Super thank you sa lahat ng nag-share ng mga posts ko, nag-comment doon. And thank you din sa mga na-share ng videos ko dito sa YouTube. So I think all good na tayo. Hindi ko na-extend ng intro. Alam ko naman, na-miss nyo ako eh. Confident ako doon. Makulit lang akong tarot reader. Pero magaling ako mag-reading. Confident din ako doon. Sabihin ko lang. Pangiti ko lang kayo. Interpretation kasi to eh. So, interpret ko intuitively anong napipil ko sa reading. Seryoso ako dito ah. So, let's start the reading now. I'll start with you, Group 1. And thank you everyone for being here. I hope all of you have a blessed day. I'll see you on your reading. Namaste. Welcome to your reading, Group 1. So, back tayo sa topic. Messages from your person. So this is a general tarot card reading. Take or resonate and leave the rest. So bago tayo mag-start ng reading, Group 1, bigyan kita ng item. Sa reading lang ah. Sa reading. So bawat group, meron akong bibigay na item. Pwedeng connect to sa'yo at sa person tinatanong mo. You have to use your intuition. So, intuition test tayo dito. Ano kaya yung bagay na yon na mag-appear dito sa reading mo? Bigyan ka to 5 seconds sa. Seryoso. Makulit lang akong tarot reader. Ano kaya yon? Susi. Nakikita ka ng person as ikaw yung pinaka malapit na tao na nakakakilala sa kanya. Pwede maraming secret ang person na to. And possibly, marami ka naiintindihan sa nangyari sa buhay niya. Pwede ikaw talaga yung tao na nakakilala sa kanya. So, nag-add tayo ng card dito para tingnan kung ano napifeel niya sa'yo at this time sa reading. Ang overall energy na reading na to sa'yo, Group 1, is guilty. Nanggagaling sa guilty feeling. Pwede nagigilty ang person kung nagkaroon siya ng mga shortcomings, alam mo yun, mga bagay na hindi niya nagawa ng maayos o hindi kanya tinarata ng maayos. Super guilty ang pakiramdam niya sa loob. Kung ano man yung pinagdaanan yung dalawa together, always memorable sa person na to. Nakikita ka niya as super loving person. Napaka-loving person mo, napaka-forgiving, mapagpatawan. And nafe-feel niya na parang always home ka sa kanya. Pwede siyang bumalik sa'yo anytime. Pwede siyang pumunta sa'yo anytime. Possible marami sa inyo nag-set ka ng boundaries sa person. Kasi sa heartbreak na yun nag-cause ng pain. Marami dito, binigyan ka ng person ng matinding pain. Feeling mo nireject ka niya. May possibility. Niisip mo yung person at the same time. Niisip ka rin talaga niya. Marami siyang gustong sabihin sa'yo, mga news, good news, or possible. Madami siya nababalita ang magagandang balita tungkol sa'yo. Pwedeng sign mo yon. Panakuha ka ng good news, pwedeng confirmation mo yon. Napifeel niya dito na isa kang tao na makukuha mo lahat ng mga pangarap mo sa buhay. Mamamanifest mo, and deserve mo yon. Nakikita ka niya as isang tao na natahimik, nagsasuffer ng tahimik lang. Hindi mo dinadamdam yung mga nangyayari talaga sa life mo. Tahimik ka lang naghihiling. And naniniwala ka na meron pa rin dong happiness sa dulo. Parang there's a rainbow after the rain. Parang yon. Naniniwala ka na
Kung ano man pinagdaanan mo sa buhay, merong always hope, may pag-asa na maging maganda lahat sa dulo. Possible meron kang pain na pinagdadaanan. Talaga, at this time sa reading, pwedeng iba-iba kayo ng pain na yon. Yung iba lang, parang pain and loss. Parang isang tao na wala. And parang injustice. Parang someone na kinuha sa akin. Parang yon. Kung nag-resonate ka dito, then nakikita ka ng person as tahimik, naghihiling, and nagigilty siya na parang dinadagdagan niya yung pain na nafe-feel mo na talaga. Parang feeling niya, naging unfair siya sa'yo. Kung nagkaroon kayo ng pag-aaway ng person, tinatry nyo ayusan, parang gusto niyo tagang bumalik sa umpisa. Ang Magician card kasi is parang number 1. So, sa mind ng person, nauuna ka talaga. Pwede may connect ka sa number 1. Pwede mahal ka sa'yo number 1. Pwede mahal kasi yung mga numbers na nandito. Number 4, number 11, number 3, number 5, number 1, number 6. Or any combination of numbers. Ang hirap man, parang lesson na. Ang dami niya natutunan lesson sa'yo. Isa na doon yung healing. And huwag mag-guilty. Forgive yung sarili. Pwedeng, kahit nagigilty siya sa nagawa niya sa'yo, deep inside, gusto niya talaga mag-healing. Parang gusto niya i-prove sa'yo na deserve niya yung chance na yon na makasama ka ulit. Nakikita ka ng person na mature. Ang dami na pinagdaanan ay magagandang values na tutunan mo sa magulang mo. Nakikita ka niya na sa kabila ng pain na pinagdaanan mo, na-handle mo yung sitwasyon na may dignidad, nasa tama, matuwid na daan. Kung ano man channel ko dito, nakikita ka niya as teacher niya. Parang dumating ka sa buhay niya, parang susi na yon. Parang ikaw talaga yung nagbigay ng susi na yon sa kanya. Bigyan mo siya ng pag-asa na magbago. Parang matagal na kasi kayong magkakilala ng person. Marami dito matagal na kayong magkakilala. Like mula pa pagkabata and then yung iba naging family pa kayo. Anong message sa'yo ng person? Ano napipil niya sa'yo? Hindi maganda yung journey kung wala ka talaga doon. Parang ikaw yung malaking portion ng journey na yon. Napaka-importante mo sa kanya. Parang pag nawala ka, hanapin ka niya talaga. Parang ka talaga susi. Pag nawala ka, hanapin ka ng person. Possible, feeling mo. Parang susi din. Na parang na-duplicate ka. Alam mo yon? Nagkaroon ng duplicate. Pero sa may ng person na to, iba pa rin kasi yung original Original na susi. Pwede nag-resonate ka sa mga salitang yon. Original, duplicate. Pwede. Nakikita ka niya as very original. Madami kang maitutulong sa kanya. Madami kang mai-share sa kanya. Matutulungan mo talaga siya sa mga bagay na ginagawa niya. Para ikaw yung person na makakatulong niya, makakasama niya sa pag-abot ng pangarap niya. Parang pinagtagpo kayo ng kapalaran para tulungan ng isa't isa. Ma-discover ang lahat ng potential ng isa't isa. Ilabas yung potential ng isa't isa. Sobrang swerte niya nakilala ka. Pwede manalo ka ng bahay. Ayusin ko nga itong reading ko. Kung bigay ko lang, kung nangangarap ka magka-house ng sarili talaga, malaking percentage, 9 out of 10, marami dito magkakaroon ka sa sarili mo bahay or sasakyan. Possible malapit na. I-claim mo yon kung para kanina man channel ko. This is a general reading Pero, may possibility. Marami dito pwede magkaroon ng bahay at sasakyan. Yes, nandun, ang possibility. Pero back tayo sa reading. Makikita ka ng person na balance. Nagkakasamaan kayong loob. Pero pakiramdam ng person na away niya sarili niya. Pag naaway ka niya, pakaaway lang niya sarili niya. Yung may paliwanag. Pero parang, kung nagkakaaway kayo ng person, parang sasaktan siya sa loob, nagigilty siya. Pwede pakiramdam niya dito na nasabotahin niya talaga yung chance niya sa'yo. Nasabotage yung sarili niya. Hindi man siya sadya.
Pwedeng love ka naman talaga niya. Pwedeng feeling niya kasi too good to be true. Na nandun ka sa life niya. Sinasabotage niya ang sarili niya. Healing, pwedeng kailangan ng person ng healing sa deep pain. Nandun. Minsan kasi, pag nagkaroon tayo ng mga, sabihin natin, ng mga pinagdaanan sa nakaraan, may part ng sarili natin, pwede tayong isabotahe. So, possible na intindihan ng person na to na marami talaga siyang nagagawang pagkakamali. Hindi niya maiwasang isipin yon. Parang inaako niya ang kasalanan niya. Feeling niya saktan ka niya dahil sa mga padalos-dalos niyang mga aksyon. Or pwede ding hindi niya pagdedesisyon ng tama. Or pwede din na paglilihim niya sa'yo. Parang siya naglihim ang person sa'yo. Hindi niya sinabi sa'yo mga bagay-bagay. Natakot siguro siya mag-open up sa'yo. Pinapakita lang dito na ang feelings ng person sa'yo, sana makuha mo sa heart mo na mapatawad siya. Medyo malalam. Na sana hindi pa maputol ang pisi. Sabihin, habaan mo pa ang pasensya mo. Bigyan mo pa siya ng time, total mag-healing. Makalimutan niya na yung mga trauma na nakaraan. Pwede nung mga napagdaanan niya nung bata siya. And sana magstay ka sa tabi niya habang inaayos yung sarili niya. Hinahanap niya kasi ang paraan para makaramdam siya ng peace. Parang yan. Yung mabigay niya yun sa sarili niya. Pwedeng hinanap niya yun sa mali-maling lugar, sa mali-maling tao. Pwede. And pwede nare-realize niya na, intindihan niya sa dulo na mahanap niya yun kapag inaccept niya talaga nangyari sa buhay niya. Lahat ng injustices na yun, lahat ng bagay na hindi niya tinanggap. Pwedeng maintindihan niya yon. Hindi niya kailangan ibigay sa ibang tao ang pain kasi nasaktan na siya. So, parang feeling niya dito, hindi niya sinasadyang saktan ka. Dahil deep inside, may mga pain talaga siyang pinagdadaanan. Meron din siyang mga issues na inaayos niya talaga. Ngayon, kuha tayo ng message niya sa'yo. Kuha tayo dito ng 7. Tingnan natin Spirit team, kung may sasabihin ng person in group number 1, ano gusto niya sabihin kay group number 1 ngayon? I'm lucky to have you. Yes. Sabi sa'yo it's your lucky day. Pakaramdam ko taga-feeling ang swerte niya sa'yo. Ang tanong, swerte ka ba sa kanya? Kulit kong tarot reader. Yes, i-claim mo. Yes, swerte ka sa person na to. Kasi parang naman nagbabago siya. Minatry niya naman magbago. Tingnan natin I'm lucky to have you. Nagbago ang lahat nung nakilala kita. Pwede isa kang tao na malaki ang impact sa kanya. Dahil sa'yo, namulat ang mata niya. Na meron akong mga bagay na maling ginagawa. Para kasi ang feeling ko sa reading. Hindi niya feel na lovable siya. Parang yan. Hindi niya napipil na may tao magmamahal sa kanya. And kaya, I'm lucky to have you. Add tayo mag-add pa tayo dito. So pretty. Kung babae, very pretty ka sa kanya. Si 9 of Cups kasi maganda yan Magandang card kasi 9 of Cups. Parang wish person. Pwedeng at one point, nung na-meet ka niya sa nakaraan, hindi niya man inaamin. Pero crush na crush ka siguro ng person na to. Ang tunay na awitin ng loob ko. Di ko nais mabuhay pa kung wala sa piling mo. Hindi ko pa rin maamin sa'yo. Kung di mo siya naging partner, anong feelings niya sa'yo? Baka reject mo siya. Parang yun. Parang feeling niya baka hindi mo siya accept. Di malaman ang sasabihin pagkarap ka. Got tayo na messages. Do I love you? Yes. Pwedeng tatanong mo dito kung love ka ng person. Pwedeng yes. I love the way you speak. Magandang boses mo. Pwede magaling ka magsalita. Pwede. Nandito lang ako.
And last one, I'm not going anywhere. Parang pareho lang, no? Pwedeng pakiramdam mo, iniwan ka ng person. Hindi ka niya talaga kayang iwan. Okay, so bago tayo kumuha ng last card dito, if gusto mo ng private reading from me, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. Thank you sa nag-follow ng Facebook page ko. Super na-appreciate ko kayong lahat. Okay, so tingnan natin na. Isang card. Sa group number 1. Then, punta na ako sa next group. Si Knight of Wands. Si Knight of Wands talaga yung person mo. Ito, oh. Ayan, no? Si Knight of Wands. Very passionate na person. Impulsive. Pangiti lang kita. Ay, grabe. Magmamature din to. Na ito po, saging King of Wands. Nakita mo siya na nag-level up. So, parang ikaw yung sabihin na naka-witness ng pag-level up ng person. From Knight, naging King. Pwede younger version niya to. Yung bata-batang version niya. Pwede matagal mo nakilala tong person. May possibility. Parang tinuturing ka din ng person as mentor niya, teacher niya, nagabay sa kanya. Nagabayan mo siya ng maayos. Ang sobrang lucky niya, sobrang swerte niya nakilala ka niya. Ginabayan mo siya sa life niya. Kung nawala siya sa direction, tinulungan mo siya makabalik sa tamang direction. Parang nandun. Pag-aralan mabuti. Mariting Kogo na tayo, Group 1. Close ko na reading dito. And thank you everyone for being here. Sana ko may messages na para sa'yo sa reading natin. And I'll see you again on our next reading. Namaste. Welcome to your reading, Group 2. So back tayo sa topic, messages from your person. Yan. So this is a general tarot card reading. Take what resonate and leave the rest. So napili mo si Queen of Cups. Okay. So, bago tayo kumuha ng messages, tingnan muna natin yung item na binigay ko sa group na to. Si Queen of Cups, very intuitive. Intuitive din si Queen of Cups. So, kung Queen of Cups ka sa reading natin, possible, very intuitive ka din. Intuition. Use your intuition. Ano sa tingin mong object na inilagay ko sa grupo na to? Hindi ka 5 seconds siya. Ang bilis, no? Kaya mo yan. Sige, wait ako dito. Hindi mo tayo mamadali. Pagitilang kita. Object. Bagay. Ano kayong bagay ang nilagay ko dito sa group na to? Something. Anything. Lagay mo sa comment. Ang titingnan natin na. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Ang bagay na nilagay ko dito sa group na to ay salamin. Yan. Hindi ka tansong dito ah. Baka idol mo, Bini. Kakaiba. Hindi ka tansong ng Bini. Bago tayo pumunta sa reading ah. Mahiwagang salamin, kailan ba niya aaminin? Kanyang tunay na pagtingin. Mahiwagang salamin, ano bang dapat gawin? Bakit ang puso'y napipitin? Salamin, salamin sa dingding, nasa ng pag-ibig. Salamin, salamin sa dingding, paano ba sabihin? Pagpawisan na ako. Pagtila ko ito. Pwede relate ka sa music na yon. Pwede sinayaw nyo pareho. Pwede rin. Pwede magaling ka sumayaw. Pwede magaling sumayaw si person. Possible. Or
mahalaga talaga yung salita na salamin na yan para sa'yo. Mirror. Mirror. Mirroring. Nandito nga tong card na to Triggers, conflict, disharmony. Diba? Isa kasi yung tao na love natin, sinasalamin niya sa atin yung mga bagay na kailangan natin makita sa sarili natin. Pwede naintindihan niya connection niya sa'yo. Pwede naintindihan niya na may something sa kanya na connected sa'yo. Titingnan natin dito, feelings niya sa'yo, and then, mag-add tayo ng messages ng person na tinatanong mo sa akin. Ano nafe-feel ng person na to sa'yo? May possibility, nakikita ka ng person as very loving. Kasi nandito na si Queen of Cups sa reading. Unconditionally loving, supportive sa kanya. Very caring, mabait. May kakaibang mix sa personality mo. Tutuwa siya sa'yo. Parang kang very sweet, parang sweet na person. Ayoko sabihin hindi makabasag pinggan, pero pwede rin. Parang napakatahimik, napaka-sweet. And then, may mga times naman parang nagmamadali. Parang may pagmamadali. Pag nakikita ko si Page of Cups dito, sabihin ko lang, nakita ko si Snow White. Hindi naman kailangan maputing-maputi ka, pero possible maganda yung skin mo. Tapos may Seven of Cups, na parang Snow White and the Seven of Cups. The Seven Dwarfs. Pangipila kita. Possible lang kami kasama mga masculine. Pag nakikita ka niya, or may best friend kang boy, pwede. Pwede din. Pero lang kanya nakikita parang may kasama. Pwede may karelasyon ka, kaya nakikita niya may kasama. So, ang feeling niya sa'yo, parang hindi mo pwedeng saktan, kailangan mo protektahan, itago, parang yon, ilayo, parang nandun. Pwedeng very protective sa yung person. Feeling niya, maraming na-intimidate sa beauty mo. Yung person on your mind to So meaning, nafe-feel niya na very humble kang person. Maganda ka talaga as a person, pero hindi mo iniaangat ang sarili mo doon. Pwedeng one point, nag-walk out ka sa person, iniwan mo siya, or feeling mo iniwan ka niya. Para may something sa umalis, nag-walk out. Kung magkasama kayo dati, possible na alala niyo yung moment na umalis ka, nag-walk out ka, umalis ka, hindi ka nagpaalam sa kanya. Possible. Feelings niya to So pakaramdam niya, parang, ba't hindi ka nagsabi, hindi ka nagpaalam? Kailangan kanya talaga i-let go. Or hindi niya talaga hinayaan ang sarili niya mapalapit sa'yo. Pwede may rason. Marami sa inyo kasi ang reason. Maka third party to Dalawang knight, isang page. Possibility. Iba naman sa inyo. Pwedeng meron kang problem sa Queen of Cups or isang Page of Cups. May possibility. Pakiramdam ng person na to na kailangan mo ng tao na poprotekta sa'yo. Pwede ang person na to talagang tinitingnan niya kung saan ka talaga nagpupunta, pinapanood ka yung social media, possible, tinitingnan niya kung saan mga places ka ba nagpupunta. Pwedeng stalk ka niya sa Facebook, yes, pwede. Pwede. Pwede tinitingnan niya kung saan ka nagpupunta, ang ginagawa mo, sino kasama mo. Marami sa inyo yung person na tatanong matangkad. Ngayon, kung lalaki ka, pwede matangkad ng babae, pwede din. Kung babae ka, pwede matangkad ng lalaki. May something very nice sa face mo. Kasi kung may salamin tingnan mo nga kaya sa sarili mo sa salamin. Para kailangan mo na talagang tingnan, no? Kasi makikita sa sayo sa face mo very beautiful. Or nakikita niya na, hindi mo nakikita ang beauty mo. Or hindi mo na-acknowledge, or hindi mo napapansin, or din-downgrade mo, or tinatago mo talaga kasi na-intimidate na ibang tao sa'yo. Yun na lang talaga yun. Maka meron kang queen na tinataguan, pwede rin. Baka kasing si Snow White nagtatago. Parang pakiramdam ng person na to. Deserve mo maraming bagay sa mundo. Pwedeng opposite kayo ng person. Possibility. Kung siya, isang tao nilalagay yung sarili niya doon, gusto niya makita siya. Parang ikaw naman, gusto mong behind the scene na lang. In the shadows. Parang yun. So kung partners kayo, anong feelings ng partner mo? This time, ilagay ka naman sa unahan. Isama ka na niya sa ginagawa niya. Kung isa siyang tao na nakikilala sa social media, alam mo yun.
Parang gusto ka niyang isama doon. Kung naman, ikaw yung nasa spotlight, ikaw yung nasa social media, then, feeling ng person na to, you can do more. Marami ka pang pwedeng gawin. Very supportive siya sa'yo, so ang feeling niya. Sa kang tao na dapat supportahan, dapat protektahan. Marami sa inyo kaibigan mo ang tinatanong mo. Malapit sa'yo na person, like partner, kaibigan. Kasi parang gusto ko niya protektahan. Gusto niya malaman kung saan ka napupunta, anong ginagawa mo, sino kasama mo, parang nandun. Ang gusto niya safe ka palagi. So, possible partner mo tinatanong mo sa reading. Kung hindi mo naman to partner, then very concerned ang feeling niya sa'yo. Magad tayo Pwedeng very controversial ang person na to, tinatanong mo. Marami sa inyo baka, ang person tinatanong mo sa reading is someone na very complicated ang life niya. Kaya I couldn't let you get close to me. Ayaw ka niya madamay sa mga issue niya sa buhay. Inilalayo ka niya talaga. Ayaw ka niya mapahalo doon. Kasi parang hindi mo deserve na mapasama sa conflict, sa mga gulo. Parang napaka-peaceful mo na person. Parang masama sa gulo. So, ayaw ka niya isali. Tingnan natin na. Maganda tayong messages ngayon. And then, you have to use your intuition. Spirit team, ano message sa kanya ng person na nasa isip ni group number 2? You touch my soul. Parang may napifeel siya na may connection kayo. Dalawa. Kasi kung maingat siya sa'yo kasi feel niya ikaw ay parte ng soul niya. Lalim. Pati soulmate. May tao ba nakaka-touch ng soul? Parang meron. Alam mo yun, chika ko lang. Parang before, may napanood akong video. Marami siguro sa inyo mahilig mag-post ng videos talaga. Like, nasa social media. Pero, share ko lang May napanood akong video. Para siyang, matanda na to More than 100 years old na yung person. Old soul ka siguro. Old soul ka. Bigay ko lang. Marami sa inyo old soul. Young body, old soul. Young energy, old soul. Magka-mix, magkahalo. Kasi si Eight of Cups parang older siya. Pinaghalo. Possible. Back tayo sa story. So, yung napanood kong video, parang 103 years old yung nagkukwento na. So, parang kinakwento niya, nung bata siya, parang ganito. Nakita niya si Gandhi. Sa India tayo si Dr. Gladys yun. So, parang kwento niya ganun Naglalakas si Gandhi. Tapos may dala siyang staff. Ganito. May dala siyang staff. Tapos nagkatinginan sila. Tapos parang, ang sabi niya kasi, nung tumingin sa mata niya si Gandhi, na feel niya yung connection ng love, na hindi niya maipaliwanag, hindi niya ma-explain. Nakita siya. Parang yun. So, yung connection na yun, ang tawag niya doon is love. Lagay ko to doon. Pwedeng nafe-feel niya yung love na yun every time tumitingin siya sa mata mo. Mayroon nga daw explain So, pwedeng tingnan mo na lang din eyes si person. Pwedeng yung eyes niya yon. Pag tinitingnan mo siya, nakikita mo yung connection na yon na hindi mo mapaliwanag. Pwedeng lagi kayo nagtitingin ng person. Pwede. Or maganda ang eyes ng person. Pwede rin. Maganda tayo messages malapit na matupad mga pangarap natin. Pwedeng mataas ang pangarap ng person. Or gusto niya to pa rin may mga pangarap mo. Parang deserve mo You deserve more. Parang pakiramdam niya dito. Strength, empowerment. The sun. Meron kang place under the sun. Matatagpuan mo yon. Parang pakiramdam niya, you deserve more sa life na to. Pakiramdam niya, marami ka matutulungan. At pa tayo Alam ko na namimiss mo rin ako. Smile pa Pwede namimiss ka ng person. Alam ko na namimiss mo rin ako. At tayong messages.
Miss na kita. Grabe no, bagay. Agad ako messages dito. May something dito. I just want to see you. Back tayo sa story, parang nga napating siya sa eyes, tapos nakita niya dun yung connection. Yung connection na yun, tinawag niya love. Pag nakikita niya yung love, pag tumitingin siya sa'yo, or sa eyes mo, pwede. Pag nakikita ka niya, pwede. Or nagugusto niya taga nakikita niya. Ikaw ang pangarap ko. Dalawang beses din yung pangarap. So, dalawang beses yung miss na miss, and then pangarap. Pwede ayaw niya ma-miss mo ang pangarap mo. Like, ma-miss opportunity ka. Pwede miss opportunity ang pakiramdam niya sa'yo. Parang miss opportunity ka. Nandun ka na sa likod niya, nandun ka na sa harap niya, kung ano mang sitwasyon. And then, nag-walk out. Inayaan ka lang niya umalis. Hindi ka niya pinigilan. Parang hindi ka niya hinabol, or hindi ka niya sinundan, or hindi ka niya nakausap. Pwede mo pag-aralan yan. Pwedeng na-miss yung opportunity niya. Hindi niya alam na miss opportunity siya sa time na yon. Pwedeng may panghihinayang. Possible. May something sa eyes mo. I get lost in your eyes. I get lost in your eyes. Siguro hindi niya kayo mapagtitigan sa'yo. Possible. Pero pwede mo ding itry. Testing mo lang. Hindi siya makatingin talaga sa eyes mo diretso. Ba nailang siya. Pero, possible, nagustuhan niya sa eyes mo. Mahilig sa music ang person, tinatanong mo. May possibility. Magkada ko ng isa pang card dito. Kung magkalayo kayo ng person, kung ibang kultura ang tinatanong mo, then okay lang yon. Kasi yung story na shinare ko, magkaiba silang kultura eh. Magkaiba sila. Hindi sila pareho ng lahi. Parang magkaiba silang kultura. But at some point, kahit magkaiba silang kultura, magkaiba sila ng kulay ng skin, magkaiba sila ng edad, sobrang layo ng edad nila, nag-connect sila. So, isang tingin lang na yon. Yung connection na yun is love. Hindi love na romantic. Yung essence ng love. Yung pure essence ng love. Nakita niya sa isang soul. Parang feeling niya at that moment, na-recognize siya ng isang individual. Nakita siya. Minsan mga tao sa mundo, kailangan lang nilang makita. Ang lalim sinasabi ko dito Minsan maraming tao lost. Dahil feeling nila, walang nakakakita sa kanila, walang nakakapansan. And pag binigyan mo sila ng time, bigyan mo energy, bigyan mo ng attention, awareness, minsan, yung moment na yon na na-recognize mo ang person na yon, nakita mo siya. Yung iba tinatawag to validation. Pero more than pa to sa validation Para pag nakita mo yung person, appreciate mo kung sino siya, kung sino talaga siya, kung ano meron siya sa loob niya. Na-empower yung tao. Parang yun minsan ng tao, kaya nakaka-feel ng lost, kasi parang feeling niya, sa dami ng tao sa mundo na to, parang wala nakakakita sa kanya. Pero pag nakita mo yung person, na-recognize mo siya, na-appreciate mo siya, nakikita mo kung sino talaga siya, yung potential niya, then, yung life force ng person na yon, lalakas. Para mag-apply dito And nagkakatasong bago ko i-close sa reading. Spirit team, ano masabi mo sa reading si group number 2? Feelings ni person. Isang card lang. Daming cards nito Dami. Pero isang card lang. Connect sa reading mo. Ang Lover's card kasi para siyang decision. Parang decision. Pwede din talaga siya parang sentiment. Kung nakikita mo sa isang tao, is something na meron ka din sa loob mo. Nag-resonate siya, possible, sa'yo. Pwedeng maraming similarities siya nakikita, synchronicities, pwede. Nakikita niya yung pagkakahawig niyong dalawa sa pinakamalalim may something similar. Pwede magkaiba lang itsura sa labas, pero sa loob magkapareho Pero pag nakatingin ka sa person, parang nakaharap ka rin sa salamin.
gusto mo ng private reading from me, message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com. Or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. And thank you so much sa mga nag-follow ng Facebook page ko. Super na-appreciate ko kayong lahat. So bago natin i-close ang reading mo, group number 2, yan lang katanlay na. I get lost in your eyes, and I feel my spirit rise and soar like the wind. Isn't it love that I am in? Okay, so I think all good na tayo sa reading. Let me know na lang sa comment kung some part nag-resonate sa'yo ang reading natin. And thank you everyone for watching our video. Sana makagawa pa tayo madaming readings in the future. And punta na ako sa next group. I'll see you again, group 2, on our next reading. Namaste! Welcome to your reading, group 3. So back tayo sa topic, messages from your person. Yan, so this is a general tarot card reading. Take what resonate and leave the rest. Alam ko namimiss mo na intuition test. Magpo-post ako nun bukas. Pagtila kita. Pwedeng nahulaan mo intuition test ko. Pwede. Sa Facebook ko yun nilalagay yan. Pero tingnan natin. So, ano kaya sa tingin mo yung object na yon na ibigay ko sa group na to? Medyo mahirap sa group na to eh. Hindi ko sure kung may makakahula sa inyo kung anong object. Pero, pakita ko mga in a few seconds. Tingnan natin ah. Nawala mo na ba? Oh, hindi mo tayong mamadali. Okay. Okay, sige, pakita ko na. So, ang nakuha mong object, pakita ko ha, huwag ka mabibigla. Pagtila kita. Nakita ko lang to sa mga gamit ko eh. Si Superman. Maliit na Superman. Si Superman. Ang cute niya, no? May ka ba sa collectibles? Pangiti lang kita. Si Superman. So pag-usapan natin, bakit kaya Superman? Possible. Ang person tinatanong mo dito sa reading, para siyang hero. Para siyang hero sa'yo. Or pwedeng ganyan kanya nakikita, para ikaw yung hero niya. Dumating ka sa time na kailangan kanya talaga. So, ano napipil sa'yo ng person? Hinahangaan ka ng person. More than pa sa crush. Ito talaga para mataas na respeto ang tingin niya sa'yo. May mataas siyang respect sa'yo. Queen of Swords. Intimidating. Pwede na-intimidate sa'yo ang person. Naiilang. Pwede. Napipil niya na parang close kayo, pero parang minsan hindi. Na parang sweet kayo, na parang minsan hindi. Hindi niya talaga masabing close siya sa'yo. Hindi niya masabing hindi kayo close. Para siya nagbabago-bago. Pwedeng on and off ang connection mo sa person. Minsan close kayo, minsan off, minsan parang hindi kayo magkakilala. Pero napipil niya sa'yo, sa tao na hindi niya makalimutan. Unforgettable. Very unique, very unforgettable. Hindi madaling kalimutan. Pwedeng tinry niya kalimutan ka. Sabihin ko lang, pwedeng tinry naman talaga niya. Four of Cups. Parang hindi niya magawang kalimutan ka. Pwedeng divine ang connection mo sa person na to. Medyo malalim. Parang spiritually connected ka sa person. Kung naniniwala ka sa parang mga tao na nagtagpo sila sa mundo na to para sa isang, sabihin natin, mission or sa isang advocacy. Parang mga tao na nagmi-meet sila para isagawa isang advocacy. Pwedeng kayong dalawa ng person na to para kayong divinely guided. Nagtagpo para may
maisagawa para makatulong sa healing, sa pangkalahatan. Marami nagpunta dito, makakatulong ka na malaki sa healing ng maraming tao. Feeling niya kasi parang compatible kayo intellectually. Alam mo yon, namimit mo yung expectation niya sa isang tao na masarap kausap, masarap kasama. Nagigets mo kasi gusto niya sabihin naintindihan mo siya. So napipil niya sa'yo. Parang kung ano man tampo niya, inis niya, sama ng loob niya sa mundo, parang nabubura pagkasama ka. Parang siya super talino, genius na siguro. Ayusin ko lang papressured ako Kapagiti ko lang kayo. May mga taong super talino matalino, may photographic memory. Pwede malaga sa'yo yung salita memory. Memory. Pwede hindi ka talaga maalis sa isip ng person. Napipil niya talaga na parang hindi na talaga siguro maalis ng person na to sa isip ko. Wala lang magagawa. Unforgettable na talaga. At napipil niya sa'yo. Very attracted siya sa'yo. Hindi lang sa physical pati sa intellectual. Yung pag-uusap niyo, namimiss niya. Parang hindi niya makalimutan yung mga time na magkausap kayo dati. Magkasama kayo. Parang nag-enjoy talaga siya kausap ka na ayaw niya talagang tumakbo yung oras. Parang nandun. Pakaramdam niya pag magkausap kayo, nagigets mo siya, nagigets ka niya, and parang may sarili talaga kayong mundo. Salita natin. Wala na siyang care sa ibang tao sa paligid. Pwedeng in love sa'yo ang person. Doon ako sa in love. We will be together again. Pwedeng namimiss ka niya. Gusto ka niya makita. Parang napipil niya dito na sana nag-stand up siya para sa'yo. Sana at some point na feel mo na love ka niya. May love siya sa'yo. Or sana na feel mo na special ka sa kanya. Para kasi yun ang missing dito Possible hindi niya sure kung na feel mo na may feeling siya sa'yo. Hindi siya sure kung na feel mo. Kasi more nagko-connect kayo intellectually. So, hindi niya masyado na ipakita sa yung feelings niya. And hoping siya na sana gets mo na may feelings doon. Pwede na intimidate ang person sa'yo, feeling niya, hindi mo rin naman accept yung offer na yon, offer ng love. Kung may love man siya doon talaga. Hindi dahil sa ayaw mo sa kanya, feeling niya lang, expectation mo is mataas. Inspiration ka ng person. Na-inspire siya sa mga ginagawa mo. Isa ka sa mga dahilan kung bakit pinipilit niya magtagumpay. Napansin ko, 7 kasi ito may nawawalang isa. So, ano meaning niya sa akin? Na-intimidate siguro siyang person. Feeling niya may missing sa kanya. Hindi siya ang tao makakapagbigay sa'yo na gusto mo. May kulang. Or na-insecure siya deep inside. Feeling niya hindi siya papasa sa taste mo. Baka mataas ang standard mo. Tingnan natin message na sa'yo. Say something. Gusto niya marinig yung ideya mo, paraan mo ng pag-iisip, or paano may sasolve ang mga problema. Napipil niya sa'yo parang kailangan niya magpakitang gilas sa'yo, kailangan niya i-prove yung sarili niya. Feeling ko naman, kung love ka ng person, hindi naman kailangan. Hindi naman. Pero possible yung napipil niya. We made it together. Baka kayo din sa dulo. Baka kayo rin. Baka meant to be kayo din talaga. Isang sagot, oo. Isang sagot. Pwedeng direct to the point. Pwedeng takot siyang kausapin ka kasi baka tanungin mo siya na isang diretsong tanong and kailangan niya na isang sagot. May possibility. I don't know what to do. Natataranta ang person, possible. Pinakabahan. Pwede niya tagal ang magagawin sa connection niya sa'yo. Tingnan natin The best memories are with you. Hindi ka niya makalimutan. Yung salitang memory, mataas dito.
In good times and bad times, I'll stay. Pakiramdam ng person, hindi mo siya iiwan in good or bad times. Kasi nakikita niya yung resilience sa'yo. Mental toughness. Mahirap yung mental toughness sa bigay ko lang. Ang mental toughness parang kaya mo mag-focus sa gitna ng napakahirap na sitwasyon. Parang yun. Parang nakikita ka niya as isang tao na doon nagmamotivate sa kanya, na doon nandun, nabibigay sa kanya advice, natatalinuhan siya sa'yo, nagagalingan siya sa'yo, na-attract din siya sa'yo, pero may question lagi na, pwede ba talaga kami? Nai-intimidate ang person sa'yo na parang feeling niya, hindi siya babagay sa'yo. Makikita ka niya as good example. Meron siyang matinding paghanga sa'yo. A very serious na energy. A very serious. Sabihin ko lang, ayusin ko lang Magandang card Kung extend siguro. If gusto mo ng private reading from me, let me know, group number 3. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. And thank you everyone for watching our video. Spirit team, ano sasabi mo sa group number 3? Messages from your person. Ano sabi mo kay person? Ang once ka sa fire, ang sword, more ito, parang air. So just imagine yung apoy, tas nagyan mo hangin. Grabe diba? Maglalagablab. Parang mag-aapoy. Ang feelings niya sa'yo, parang phoenix sa pakiramdam niya. Phoenix. Parang phoenix ang dating mo sa kanya. Parang kang tao na nakita ka niya na bumaksak, ang galing sa baba, and then parang phoenix bumangon, and then lumipaan na mataas. May paghanga siyang person. Sobrang paghanga. Nakuha mo respect ng person. Naintindihan niya kung ba't ganito ang action mo. Naintindihan niya yung mga desisyon mo. Kung bakit yun ang desisyon mo. Kung nag-decide kayo maghiwalay ng person, na naintindihan ng person kung bakit. Kung ba't wala kang ginawang action. Kung bakit nanatili kang tahimik. Kung ba't hindi ka nagsalita. Kasi parang say something. Siguro kung nagsalita ka, kung may sinabi ka lang sa kanya, pinigilan mo siya, or binago mong isip niya, possible nag-iba ang sitwasyon niya. Para kasi sa energy reading, feel ng person love mo siya, pero hindi kang salita. Okay, mag-add lang tayo dito. Dahil nawala isa message siya, at tayong isa, and then edit ko yung video, and then close natin reading. Bakit kailangan itago mo ang feelings mo? Hindi mo kailangan sagutin to. Kasi sabi nga niya, diba? Kahit di mo nasagutin, alam naman niya, naintindihan niya kung bakit. Mataas talaga tinago ang feelings dito. Mataas. Kasi si hypersist nandito, hindi siya sasalita. Sabi hindi siya sasalita. Possible hindi mo sinabi ang feelings mo sa kanya. Nag-dead end talaga kayo. Parang papunta na doon, nag-dead end. Ba't kailangan itago mo ang feelings mo? Pwede mo pag-aralan itong message na to. Nawala nga isang message siya, parang nawala. Parang nagtago. Yung feeling niya may nag-hold back sa'yo para mag-open ng heart, para mag-express ng love. Or pwedeng siya yan. Sana in-express niya yung love niya sa'yo. Sana hindi siya nag-hold back. Parang yun sana hindi niya pinigilan sarili niya. Sana hindi siya nag-hold back. Parang nandun. Parating call ko na tayo. Isin ko lang to Tinry ko isipin kung ano yung channel kong message. Yung missing message. So naalala ko, yung message na yun is you never know. Pwede hindi mo talaga nalaman yung feelings ng person or hindi niya talaga nasabi sa'yo. Pwede hindi niya rin talaga nalaman yung totoo, gaano kalalim yung feelings mo sa kanya. Na kahit napipil niya nandun, hindi niya masabi gaano kalalim. Ano yung lalim? Parang yun ang challenge ng person. Gusto niya malaman kung yung feelings niya, match ba kayo? Parang yan.
or sa salita natin, yung feelings ba na feel niya is pareho kayo? Na pareho ba talaga kayo na feel? Parang yun yung question eh. And ang sagot, oo. Papagiti lang kita. Pwedeng yes, pwedeng pareho kayo naramdaman. May possibility. Ano gusto niya sa'yo? More intellectual. So, gusto niya, paraan mo ng pag-iisip, paraan mo ng pag-solve ng problema, paraan mo ng pagtingin sa mundo. Yung talino na yon na hindi niya makita sa ibang tao. Pwedeng, yung impression niya talaga sa'yo is napaka-talinong person mo. Marunong sa buhay, maalam sa buhay, madiskarte. Parang lumakas ang loob niya talaga nung nakilala ka niya. Ikaw pa rin ang nakakaalam. Parating ko na tayo. Hindi ko na-extend. And thank you group number 3 for being here. Sana kuha may messages na para sa'yo sa reading natin. And sana makagawa pa tayo ng madaming readings in the future. I'll see you again on our next reading. Namaste!